nalugi dahil sa physical store. Sa panahon ngayon, kapag magsisimula tayo ng printing business, kailangan nga ba talaga na meron tayong physical store? Tapusin mo tong video na to at i-explain ko sa inyo kung sa panahon nga ba natin ngayon ay kailangan nga ba natin na magkaroon agad ng physical store. Kung ngayon pa lang tayong nagkita at di mo pa ako kilala, ako nga pala si Marqueo Mesa. Isa akong entrepreneur na merong negosyong printing business. Nagsimula ako ng printing business ay sa bahay lang dahil alam ko na wala naman talaga akong alam at wala akong pambayad ng renta na napakamahal na hindi ko pa alam kung kikita nga ba yung itatayo kong negosyo. Kaya sinubukan ko muna sa bahay kung magkiklik or gagana yung itatayo kong printing business. Sa umpisa, syempre, nangangapa-ngapa pa. Hindi ko pa alam kung paano patatakbuhin, palalaguin, kung ano nga ba yung mga dapat kong i-offer, at sino ba yung mga target market ko nung nagsisimula pa lang ako. Habang nilalakbay ko ang aking negosyo, ay gumagana ito kahit nasa bahay lang, na kahit wala akong upa, na kahit hindi ako nakikita ng karamihang tao o dumadaan. Dahil nagsimula ako ng aking business, ay alam ko na kung paano magbenta sa online. Kaya na kahit sa bahay lang ako, ay nagkakaroon ako ng customer. Siyempre, dahil doon, hindi na ako umupa. Pinagtiyagaan ko ang aking pwesto na sa bahay na kahit ang hirap puntahan dahil alam ko na kaya kong paganahin nito kahit wala akong physical store. Kapag magsisimula tayo ng negosyo or printing business sa panahon ngayon, ay ito yung mga tsansa na pwede mangyari kapag kumuha ka ng physical store. Una ay high risk to fail. Kapag magtatayo tayo ng printing business, talagang hindi pa natin alam kung paano to i-operate. Huwag ka munang kumuha ng pwesto. Kasi kapag nagsisimula ng printing business, lalo't hindi mo pa alam kung paano ang presyohan dito, may chance ang malugi ka dahil meron ka na agad expenses. Kasi kapag nagsimula talaga ng printing business, lahat ng mga services o product na kaya nating gawin at mga tinuturo sa atin, ay talagang hindi naman talaga agad tayo kikita na malaki kapag nagsimula tayo ng negosyo. Bago pa tayo kumita ng malaki, malaman kung sino ba yung mga target market na customer natin, kung ano nga ba yung mga product at services na naaayon at nagbibigay sa atin ng malaking kita o profit. Kapag magsisimula tayo ng negosyo, hindi natin alam kung ano yun eh. Kaya may chance na talaga malugi. Marami rin ako nakikita mga nagsisimulang printing business na lulugi dahil kumukuha agad ng pwesto, mga tao, kapag nagsisimula, nasasayang lang yung puhunan na binibili nila para sa kanilang printing business. Pangalawa ay additional expenses. Magsisimula pa lang tayo ng negosyo, meron na agad tayong expenses buwan-buwan. Isipin niyo yun. Dapat bago tayo magkaroon ng malaking expenses, ay malaki na rin yung kikitain natin. Ang pag-uupa ay hindi biro. Gagastos ka dyan ng malaki. Gagastos ka lahat ng mga equipment na sinasabi nila na kailangan mo, meron ka nito, para makapagsimula ka ng negosyo, which is mali. Gastos lahat yun. Kapag kukuha ka ng pwesto, syempre kailangan mo papagandahin ito. Gagastos ka ng napakalaki. Signage, permit, design, mga accessories, equipment, mga salamin, mga pintuan, 'di ba? Napakadami. Hindi lang yung upa yung babayaran nyo. Napakarami pa kayong dapat gastusin. Kaya kapag kumuha kayo ng pwesto, kapag magsisimula pala ng printing business, ay pag-isip-isipan nyo naman. Kahit na sabihin na natin napakagaling natin or may experience tayo sa pagpapatakbo ng negosyo, dapat pagsimula pa rin tayo sa maliit. Pangatlo, ghost marketplace. Hindi lahat na makukuha natin mga upahan or commercial space ay makapag-generate ng malaking kita or makikilala ba yung pwestong o yung itatayo nating negosyo. Kasi merong mga nagtatayong mga commercial space na walang pakialam sa upa sa kanila kung kikita. Kasi marami ako napapansin na basta tayo lang silang commercial space na kahit sa tingin nila na wala namang dumadaang tao doon. Kasi ang iniisip lang nila ay kumita sila. Hindi nila iniisip kung kikita ba yung uupa sa kanila. Dapat bilang isang mga magsisimulang mga negosyante, dapat alam din at dapat nating malaman kung ano nga ba yung magandang pwesto na sa tingin natin na marami namang tao na alam natin na merong bibili dun sa pwestong kukunin natin. Magtanong din tayo sa mga expert o may mga karanasan na sa printing business kung ano nga bang magandang pwesto na dapat nating kunin. Kasi nakadepende rin kung ano nga ba yung mga customer or target market natin kung saan natin ilalagay yung ating negosyong printing business. Ang tatlong yun ang mga dahilan kung bakit wag ka munang kumuha ng physical store. Sa panahon natin ngayon, na umuuso na ang mga digital
at automation or AI, ay hindi natin kakailanganin muna na magkaroon ng physical store. Especially sa mga magsisimula mga negosyante. Ang kalaban naman natin dito yung inggit sa iba dahil sila may mga malalaking pwesto na. Magaganda na yung mga shop nila. Huwag niyong ihalin tulad yung sarili niyo sa kanila dahil napakahaba na ng kanilang nalakbay sa kanilang negosyo at mga matatagal na sa kanilang mga pwesto. Marami namang paraan dyan paano tayo makakapagbenta or makakapagsimula ng ating mga negosyo kahit nasa bahay lang tulad ng online at marami pang iba. Huwag kang mag-alala kasi darating din yung panahon. Kakaroon ka rin ng physical store or mauunawaan mo din kung kakailanganin mo ba to kapag dumating yung panahon. Kasi meron ding mga malalaking kumpanya na walang physical store. Kumbaga, warehouse lang ang meron sila. Kasi nga, more on online na lahat. Ang mga transaction, pagbebenta, video na lang, sa cellphone na lang, sa computer na lang makikita na kahit wala silang physical store, kahit na malalaki silang kumpanya, ay gumagana at kumikita ng malaki. Basta, subukan mo muna kung anong meron ka. Subukan mo muna kung saan ka nakatira. Hayaan mo yung mga sasabihin ng iba. Hayaan mo yung mga ikukutya sa'yo ng mga customer mo, yung mga kliyente mo. Na para bang pag nakita nila yung pwesto mo ay mamaliitin ka. Gawin mo lang silang inspirasyon na balang araw na magkakaroon ka rin na magandang pwesto na hindi mahirapan yung mga customer natin o hindi tayo mapapahiya sa ating mga customer. Tsaka nga pala, kung wala ka pa palang community na salihan na kung saan ay meron kang mahihingian ng tulong about sa printing business, meron pala akong ginawang community na negosyanteng printing business. Dito sa community na to ay pwede kayong mag-share or mag-post ng mga problema nyo na merong makakatulong sa inyo o ako mismo sa lahat ng mga problema na nilalakbay natin sa ating negosyong printing business. Kung nagustuhan mo rin pala ang aking content ngayon or video ngayon, pasubscribe naman ang aking YouTube channel para lagi kang updated sa lahat ng mga ilalabas kong mga content about sa printing business na baka sakaling makatulong sa inyo na magpatakbo o magsimula ng ganitong negosyo. Tsaka pala, mag-comment ka nga sa baba kung ano yung una mong pwesto nung nagtayo ka ng printing business. Comment mo sa baba kung saang lugar or kung may picture ka, ay isend mo na rin para makita rin ng iba na tama yung mga sinabi ko na hindi kailangan na kumuha muna ng pwesto para makapagsimula ng printing business. Para ma-inspire din yung iba sa mga istoryang i-comment nyo sa baba. Ayos ba yan? Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Think big, start small. Lahat ng mga matatagumpay na mga negosyanteng nakikita nyo ngayon ay nagsimula rin kung anong meron ka ngayon. Ayos? Hanggang sa muli. Paalam! Let's go!